Ito yung unang-unang pagkakataon na uuwi ako ng Pilipinas ng nag-iisa. Tuwing magka-travel kasi ako, syempre lagi kong kasama yung buo kong pamilya, yung mga anak ko at saka yung asawa ko. Pero dahil biglaan at saka may pasok yung mga bata, may pasok din yung asawa ko. So, ako lang talaga yung makakauwi ngayon. Actually, last minute na ako nag-decide kung uuwi ako o hindi. Hindi lang talaga ako mapakali sa bahay. Kaya sabi ko sa asawa ko kung pwede niya akong i-book ng flight. And then, ginawa niya, tinry niya. So, nakakita kami ng bakanting flight pauwi ng Pilipinas kahit last minute. And then, itong uwi ko na to, isang araw lang yan, balikan. Wala rin kasing mag-aasikaso sa mga anak ko. Kailangan nila ako sa umaga, yung prepare ng baon nila sa school. Hindi naman kasi kayang gawin yun ng asawa ko kasi may trabaho din siya. So, kahit na alam kong medyo mahaba-haba at nakakapagod tong biyahe na to, I go for it kasi kailangan. Mahaba-habang biyahe ito, mga 8 to 9 hours kasi magagaling pa lang ako ng Dubai and then going to Clark, Pampanga. Kung sa Manila naman ang baba ng eroplano, mga 7 to 8 hours lang. Pero dahil taga Nueva Ecija tayo, pinili ko ang Clark, Pampanga para mabilis na lang makauwi sa bahay. So, eto na nga, nasa flight na tayo. Painom-inom pa tayo ng apple juice. Apple juice po yan. Nililinaw ko lang. And at this point, sa video, nasa Cebu na po kami. Opo, dumadaan po ang flight ng Dubai to Clark sa Cebu. Mayroon pong stopover na 1.5 hours, kuminsan 2 hours po. Kaya kung minsan, yung 9 hours flight, umaabot din po ng 10 hours. Pero hindi naman bababa. Nandyan lang lahat ng pasahero sa loob ng eroplano hanggang makasakay lahat ng mga biyahero na papuntang Dubai naman. At ayan na nga po, touchdown Clark International Airport, Pampanga. Actually, walang nakakaalam nung pag-uwi ko na to. Hindi na ako nag-abalang sabihin pa dahil hindi naman ako sure kung makakakuha kami ng flight. Nung na-confirm ko na mayroon na akong ticket, doon ko palang sinabi sa kapatid ko pero sa kanya ko na lang sinabi at saka sa hipag ko. And this video was taken exactly a year ago. Ngayon ko lang siya nakayanang i-edit kasi nung mga nakakaraan, sinusubukan ko pero hindi ko maituloy-tuloy. Yes po, umuwi lang po ako kasi namaalam po yung isa sa pinakamamahal kong tita. Laki po kasi kami sa lolo at lola, kaming magkakapatid kasi yung mami at daddy namin nasa abroad for a longest time. Kaya nung habang lumalaki kami sa poder ng lolo at lola, syempre, katuwang ng lolo at lola namin na magpalaki sa amin yung mga tita namin at isa na nga po si Tita Lilibet sa nagpalaki sa amin, especially me. Lagi niya po akong kasama maraming beses kung saan-saan, basta mayroong ganap yung pinsan ko, sinasama niya ako at saka pag namamasyal, sinasama niya ako. Lagi niya po akong binibig kahit saan siya siguro kung ikukwento ko lahat yung mga experience ko about my tita, hindi kakasya yung 8 minutes, 10 minutes, kahit 1 hour pa na video na ito. Nakakalungkot lang isipin na may isa na namang nalaga sa pamilya namin. Sobrang lungkot nito, sobrang sakit, sobrang mahirap tanggapin pero kailangan nating tanggapin na nauna na siyang umuwi sa piling ni Thank Lord. ninyo, Panginoon, na patuloy ang katawang ito, O Diyos, mabulok man at maging alabok, kami ay nananalig ayon sa inyong salita, na babaguhin ninyo siya mula sa katawang ito tungo sa katawang panlangit. Salamat po, O Panginoon, sapagkat pinagkalooban ninyo kami, O Panginoon, ng pagkakataon na si Lilibet ay amin pong makatiling sa mahigit na 60 taon, O Diyos. Patuloy ninyong maranasan ang pag-ibig ng Diyos Ama at maranasan ninyo ang pagpapalang nakaimbak sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong lumago sa pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ito po ang aming dalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko na nga pinakahaba-habaan yung mga videos doon kasi siguro naman naintindihan nyo na ayaw na lang namin sigurong makita o maalala yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa amin. Ang mahalaga na lang ay ipagpasalamat sa Panginoon yung
mahigit 60 years na pinahiram niya sa amin si Tita Lilibet. And we choose to celebrate her life and to remember her as happy as we can. Dahil knowing Tita Lilibet, napakamasayahin niyang tao. Grabe yan siya makahalakhak, lalong-lalo na kung mayroon kang bagong imamarites sa kanya. Actually, ganyan talaga yung pamilya namin. Hindi po kami perfect family. Nagkakaroon din po kami ng mga tampuhan, na maliliit na away. Pero ganun talaga, normal yun sa pamilya. Pero grabe po, intact po ang aming pagmamahalan. Hindi po kami showy, hindi po kami expressive, hindi po kami mapagsabi ng mahal kita, I love you, I miss you, pero mararamdaman mo po yun sa amin. Itong mga video clips na ito, kuha to sa bahay ni Tita Lilibet at yung cute na dog na yan, alaga niya yan. Hindi na nga po ako nakadiretso sa amin after na ihatid namin siya sa huling hantungan niya. Dito na kami dumiretso sa kanila at dito kami natulog at nagpalipas ng gabi. Syempre, hindi muna namin sila iniwan yung pamilya ni Tita Lilibet para naman kahit paano maibsan ng kaunti yung kalungkutan na nararamdaman. Parang nung mga bata lang kami doon sa bahay kubo namin, siksikan lang kami doon, nagkakasya kami kahit gaano pa kami kadami. At fast forward po, ayan nga po kinabukasan, kinailangan ko na talagang umuwi sa bahay namin kasi babalik na ako ulit ng Dubai. Pasensya na po, medyo makalat at magulo yung bahay namin kasi hindi na po nakuhang maglinis ng kapatid ko at nung hipag ko kasi sila po yung nag-aasikaso ng pagkain doon sa lamay ng tita ko. So, araw-araw pabalik-balik sila doon sa chapel. Kaya ito ako, nakuha ko pa nga pong magluto dahil yung flight ko ay hapon pa naman. Dahil after a while, yung mga tita ko, mga tito ko, pinsan ko, susunod din po yan sa akin dito sa bahay namin at dito po sila magla-lunch. Ganun po, hindi po kami talaga ganun madaling paghiwa-hiwalayin. Hindi ko na talaga nakuhang humiga man lang kasi alam ko kakapusin ako sa oras. Baka mamaya, maituloy-tuloy ko pa yung tulog ko, maiwan ako ng flight. Kaya ayan, walang tulog ang first son from Dubai to Clark, Pampanga. Hindi naman ako masyadong nakatulog sa flight. At ayan na nga po, napakabilis. Pabalik na naman ako ng Dubai. Yan po yung Mount Arayat, yung nakita nyo kanina sa clip. Nandito na po ako agad sa airport. Malapit lang po kasi kami sa Pampanga, taga Gapan, Nueva Ecija po kasi kami. So wala pang 1 hour na sa airport na po kami. At ayan po, nakikita nyo naman po sa video clips, hinatid po ako ng buong angkan ko. Yes po, nakikita nyo po na tumatawa po kami, nagbibiruan dyan sa mga video na yan. Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, na mas pinipili na lang po namin maging masaya, i-celebrate yung naging buhay ng tita namin na nakasama namin siya for more than 60 years. At alam ko naman kung nakikita niya kami na nalulungkot, ayaw niya rin po. Going back to Dubai. At isa sa nakakapagbigay sa amin ng comfort na alam namin na si Tita Lilibet ay nasa piling na ng ating Panginoon at hindi na siya makakaranas ng kahit na anumang sakit doon. And here I am again, nasa loob na naman ako ng aeroplano. Tapos sabi nung stewardess sa akin, di ba ikaw yung sakay namin kahapon? Nandito ka na naman, anong ginawa mo sa Pilipinas? O di ba ang talas din ng memorya ni ate, sa dami ba naman ng pasahero nila araw-araw, natandaan niya ako. At dahil parang may time si ate na makipagkwentuhan, nagstay pa siya ng kaunti at nagchika-chika kami. So nasabi ko sa kanya kung bakit one day lang akong nagstay sa Pilipinas. At ayun nga, ganun lang kabilis, palanding na po ang aeroplano. At habang nasa aeroplano ako, doon ako dinapuan ng mataas na lagnat. Dahil na rin siguro yon sa halo-halong pagod, puyat at mataas na emosyon. Pero okay lang yon, kinaya ko naman. Ang mahalaga, nakita ko yung tita ko for the very last time. Kung hindi ako nakauwi, siguro habang buhay ko yung dadalhin sa puso. Bago kasi siya nawala, nakausap ko pa siya at sabi niya, pwede daw bang umuwi ako? Pero hindi ko nagawa kasi under process yung visa ko ng mga panahon na yun. Bagay talaga na gustuhin man natin gawin, hindi natin yun magagawa dahil sa sitwasyon. So hanggang dito na lang po yung kwento ko ng pag-uwi ko last year. Hindi man yun masaya, malungkot man yun, pero at least nakita ko siya for the last time. Kaya tandaan, hanggat mayroon pa tayong oras na maiparamdam sa ating mga mahal sa buhay, yung pagmamahal natin, iparamdam na po natin ito dahil maigsi lang po ang buhay. Yun lang po, hanggang dito na lang. Salamat po.